Hi guys! Sa video nga pala na ito ay isi-share ko sa inyo kung magkano nga ba ang sahod dito sa Vietnam at kung ano yung mga dapat mong i-expect kung ikaw ay nagpaplanong magtrabaho dito bilang isang guro or English teacher. Unahin na natin guys sa sahod. So magkano nga ba yung sinasahod ng isang foreign teacher dito sa Vietnam? Specifically yung mga non-native speakers like Filipinos. Kasi they considered Filipinos non-native speakers. So, yung pasahod nila dito para sa mga non-native speakers ay nagre-range ng 40,000 hanggang 70,000. Yung sahod na yon na 40,000 hanggang 70,000 ay para sa mga full-timers or yung mga nagtatrabaho ng from 7 to 5 p.m. or from 8 to 5 p.m. So, yung 40,000 pesos na sahod is offer yun ng mga schools dito or ng mga agencies na nag-exploit ng mga teachers na nananamantala. Dahil very saturated na dito, very crowded na, sobrang dami nang naghahanap ng trabaho, ganyan. Kasi marami nang nagpo-post sa TikTok and other social medias na maganda nga ang opportunity dito sa Vietnam. But the reality is, saturated na po ng mga teachers dito sa Vietnam. And marami pong mga nagpo-post sa mga groups na they are asking for a help kung merong nangangailangan ng guro, ay available sila. Dahil ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin sila nakakahanap ng trabaho. Ayun guys, so pumunta sila dito as a tourist. So nag-risk sila na pumunta dito sa Vietnam para dito maghanap ng trabaho. Kasi guys, ang reality dito is yung mga Vietnam schools or yung mga agencies is iniiwasan nilang mag-hire ng mga teachers na nasa overseas pa, like nasa Philippines, nasa South Africa, or any countries kasi mas gagastos sila and maproseso. So, mas pinipili nila na yung mga i-hire nila is nandito na sa Vietnam. Ang maganda naman dito sa Vietnam guys, yung cost of living, mas mababa siya kumpara sa Pinas. Kasi yung mga bilihin dito, mas mura siya. Katulad ng bigas, ng karne, ng gulay, ng isda, ng gasolina, ganyan guys. Kasi yung alam niyo yung karne nila dito guys, nagre-range lang siya ng 200 hanggang 250 pesos ang isang kilo. And then ang ano naman nila, chicken nila nagre-range lang siya ng around 160 pesos hanggang 180 pesos ang isang kilo. And ang bigas naman nila guys, ang pinakamura dito, nagre-range siya ng 32 pesos. And ang gasolina nila dito guys, ang isang litro, nagre-range siya ng 42 to 45 pesos. And then when it comes naman sa apartment guys, merong mga apartments na pwede kang maghanap ng kasama mo para may kahati ka. So magre-range ka lang ng around 4,000 pesos a month niyan kung meron kang kahati. Pero yung apartment na yun guys, maliit lang siya. Pero kung gusto mo ng condo, yung mga condo apartments dyan, yung nagpaparenta ng mga condo nila, ano siya guys, nagre-range siya ng nasa 25,000 to 35,000 a month. Kung family kayo or kung meron din kayo mahanap na ka-shared rooms nyo, pwede yun guys. Kasi mas comfortable kayo and mas malawak siya, mas maluwag. So makakagalaw ka talaga. When it comes naman sa processing ng visa guys, like temporary residence card, madali na lang siya basta yung company mo is willing kang isponsoran na magkaroon ng work permit. Kasi guys, yung visa mo na temporary residence card, nakaano siya, nakadepende siya sa work permit mo. So kung wala kang work permit, hindi ka magkakaroon ng temporary residence card. So, yung mga kumpanya kasi dito guys, hindi lahat ay willing mag-sponsor ng kanilang mga empleyado para magkaroon ng work permit. Yung iba tanggap lang ng tanggap ng empleyado na mga foreign teachers pero hindi sila willing mag-sponsor ng work permit. At yung iba guys, alam nyo ba, kapag ikaw ay nagtanong sa kanila, ipaprocess ba nila yung work permit mo at TRC, bigla na lang nilang i-decline yung application mo. Kasi guys, umiiwas talaga sila doon. Kaya yung ibang mga teachers, pumapayag na lang sila na hindi i-process yung work permit nila para lang magkatrabaho. Ganun yung kalakaran dito guys.
Pero kung natapat ka sa magandang kumpanya, magkakaroon ka ng work permit at ng TRC. Kung yung kumpanya na yun ay talagang sumusunod sa law ng kanilang gobyerno. Kasi talagang ang law nila dito guys sa Vietnam is kailangan mong sponsoran yung empleyado mo or yung foreign teacher mo na magkaroon ng work permit at ng TRC para legal siyang makapagtrabaho dito. Pero kasi yung mga ibang kumpanya guys, umiiwas sila sa ganyan na sponsoran ka ng work permit kasi alam nyo guys, gagastos yan sila. Gagastos yan sila ng buwan-buwan. Kasi may tinatawag sila dito na social insurance which is, ang alam ko is 19.5% ng sahod mo kailangan nilang bayaran sa gobyerno nila. Ayan guys. So, kung inisponsoran ka nila, kailangan nilang bayaran yun aside pa sa ipapasahod nila sa'yo. Buwan-buwan yun ha. So, hindi ko pa alam sa ibang sa ibang expenses nila, sa ibang taxes nila, ganyan. Kaya yung iba umiiwas talaga sa ganyan. And may mga kakilala ako dito guys na syempre nag-apply ka sa isang kumpanya, tatanungin mo kung mag-i-issue ba sila ng work permit at TRC, bigla-bigla na lang i-decline yung application mo. Even though qualified ka naman, maghahanap sila ng iba na willing na magtrabaho sa company nila na hindi nila ipaprosesan ng work permit at temporary residence card. Kasi merong mga ganun guys, nagtatrabaho dito, ang kanilang visa is tourist e-visa, which is 90 days silang mag-i-stay dito sa Vietnam, and then bago mag-expire yun, kailangan na naman nilang bumili ng another 90 days visa. So, ganun lang siya. Continuous lang siya na ganun. Na kailangan nilang bumili ng tigna 90 days na visa. Which is very delikado din. Kasi pagka nahuli ka ng pulis dito, mababan ka. Dahil nagtatrabaho ka dito ng hindi legal. Naka-tourist visa ka lang. Ganun siya guys. So, better na maghanap kayo ng company na legal talaga, yung nagpa-process ng work permit, yung sponsoran ka talaga para magkaroon ka ng work permit at temporary residence card. Yung temporary residence card, guys, para sa mga working dito is 2 years. 2 years maximum. After nun, i-renew mo na lang siya. When it comes naman sa taxation nila dito, guys, kung ikaw ay na-issuehan na ng work permit, ang tax mo dito ay nag-range siya ng 10% monthly. For example, yung salary mo 20 million, itatax nila sa'yo 10%. So, nasa 2 million ang ibabawas nila sa'yo monthly. Mapupunta yun dito sa government nila. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho at wala kang work permit, naka-tourist visa ka lang, hindi mo kailangan magbayad ng tax. Pero may ibang kumpanya na kahit di ka nila inisyuhan ng work permit, sinisingil ka ng tax, at ang malala pa ng 20% yung ibinabawas nila sa sahod. May nakausap ako na isa kong kaibigan, nagtanong sa akin kung magkano yung binabawas sa akin na tax. So, yung sa kanya daw kasi, ang binabawas sa kanya 20% monthly, pero wala siyang work permit, naka-tourist visa lang siya, hindi siya ini-issuehan ng work permit. So, sabi ko, baka yung 20% na yan, baka napupunta lang din sa kanila, hindi sa gobyerno. Kasi paano kanila ibabayaran ng tax mo, wala ka namang record sa kanila, wala kang work permit. 'Di ba? So, saan nila ibabayad yung 20% mo? Wala kang wala ka din personal income tax, identification. Like yung PIT number, wala siya. So, meaning, yung 20% na kinakalta sa kanya, napunta lang din sa company niya. Parang binabalik niya lang doon. Ganun siya, guys. So, ganun yung kalakaran dito, guys. So, huwag kayo gaano maniniwala sa mga too good to be true na mga nagpo-promote na maganda daw ang Vietnam, ganyan. May magandang side sa Vietnam, pero may pangit din na side. So, kailangan lang natin alamin yung both sides para at least ready tayo pag napunta na tayo dito, pag nandito na tayo. Para yung expectation natin hindi ganun kataas, nasa average lang. 'Di ba? Para hindi ka gaanong masaktan. So, kung gusto mong mag-try na mag-apply dito sa Vietnam, meron akong pinost na video kung ano yung mga necessary documents na kailangan mong ihanda para good to go na i-process na agad yung iyong work permit and then TRC kung ikaw ay nakahanap ng magandang kumpanya na mag-i-sponsor sa'yo. So, ilalagay ko yung link dito sa description box para mapanood mo at makatulong sa'yo. Kung may mga katanungan pa kayo guys, i-comment nyo lang sa baba para masagot natin. At i-like and subscribe nyo na din itong channel natin para updated kayo sa ating mga next videos.
Thank you so much guys and God bless. Ingat kayo palagi. Bye!